Kumamon, doon ba? Ayun na, wala nakita tayo doon. Gloria Arroyo, Rodrigo Duterte. Si Digong lang kilala ko dyan eh. Ay, we? Oo. Ako na nga magpapakilala sa inyo sa mga yan. Unahin muna natin si Joseph Estrada. Narinig mo na ba ang katagang era para sa mahirap? Si Sir Joseph Estrada ay isang mambabatas o senator at siya rin ang ating ika-13 presidente ng Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Abril 19, 1937 sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay si Emilio Ejercito at Maria Marcelo. Matatandaan na unang pumasok si former pres sa politiko noong 1967 at na-elect bilang mayor. At di lang yon, pinangaralan siya bilang outstanding mayor at most outstanding ng Metro Manila mayor by the Philippine President Paul in 1972. At naging senador siya noong 1987 at noong May 1998 siya ay naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang administrasyon ni Estrada ay malaki ang naging kontribusyon sa siyensya at teknolohiya, gaya ng Nagkasa siya sa Senado ng dalawang Nagkakabalik ka, sir. Nagkasi siya ng pangunahing dalawang batas. Una, Philippine Clean Air Act at Electronic Commerce Act of 2000 kung saan nagprotekta ito sa mga environment at nagpagana ng electronic commerce. Yun, sir. Overall, Joseph Estrada presidency left a mixed legacy in the Philippines through his efforts to improve social welfare. Si Gloria Arroyo, di ba siya yun yung nagpagawa ng GMA sa TV? Ang programang ito ay rated SPG. Timang, iba yun. Sino pala, sir? Ganto kasi yan. Joke lang, siya mag-explain. Si GMA ay isang Filipino academic at siya ay 14th na president ng Philippines mula 2001 hanggang 2010. Ano-ano nga ba ang mga naging kontribusyon niya dito sa Pilipinas? Una, ang Electronic Procurement System. It is one initiative of government to improve and modernize government procurement services. It involves the creation and operation of a central and portal government documents. Pala ko ulit. Naniniwala din si Gloria Macapagal Arroyo na Innovation is the key to our national competitiveness. may tinatawag din tayong Philippine Innovation, kung saan ito ang first ever National Innovation Summit 2007 na naglalayong matapos ang productivity ng science and technology. Despite these contributions, Arroyo's presidency was also controversial, marked by allegations of corruptions and political issues. However, her economic policies and infrastructures left a lasting impact on the Philippine economy and development. Hoy mga Kayo naman, papagod na kami. Parang ako Sige na nga, kawawa naman kayo. Sino ba next president natin? Ang susunod natin na presidente ay si Ginoong Benigno Aquino III. Noong kapanahunan ni Aquino III, ipinasa niya ang Philippine National Health Research Law kung saan may hangarin na malutas sa mga pangunahing sakit na kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng research at mga datos. At alam nyo ba na si dating Benigno Aquino III din ang nag-implementa ng K-12 program? Pagdating naman sa agrikultura, nag-implementa din siya ng programa gaya ng Department of Agriculture, Food Stable Sufficiency. Overall, Aquino's presidency was marked by efforts to promote good governance, economic growth, social welfare, peace, and security in the Philippines. Tao, ganun. Tao, hayop, bagay, tao. Oo. Sa politika, Oo. presidente, Oo. si Digong! Oo!
natin si Lolo Digong pagdating sa pagpuksa ng droga o war on drugs. Pero alam nyo ba na malaki din ang kontribusyon niya sa siyensya at teknolohiya? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte o mas kilalang Lolo Digong ay ang ating ika-16 na presidente ng Pilipinas. Ilan sa mga notable contribution niya ay Una yung Baliklo Scientist. Ito ay nilagdaan niya noong June 15, 2018 as Republic Act number 11035. At meron itong layunin na magkaroon ng sarili mo research laboratory at may resolba ang pinakamahirap na kalaban ng bansa tulad ng climate change mitigation. Si Papa Digong din ang nag-revive ng bagong water course upang maibsan ang pagtaas ng water demand sa pamamagitan ng pagpapagawa katulad ng dam para sa Metro Manila domestic water supply. Alam mo rin ba na si Lolo Digong ang nangunguna sa Build program kung saan kasama dito ang Metro Manila First Ever Subway. Ilan dito ay ang 6 na airport, 9 railways, pati yung 32 roads and bridges. 10 water resources and irrigation system, Meron din tong 3 buses rapid transits. for seaports. Yun. These contributions reflect Duterte's priorities and policies during his presidency, which have shaped the Philippines economically, socially, and politically. Tapos si Bongbong Marcos naman, Uy, tapos na nga, 16 na. bagong Pilipinas, bagong mukha. Hanggang sa muli. Bye-bye! Hanggang sa muli! Adik kayo. Mga nga. 3, go. Pagdating naman sa agriculture... Pagdating naman sa agriculture, Ano ba? Aray ko. Bata ko lang. Ulit. Mag-action ka, sir. Wala talaga.